Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Itim na Santa. Welcome to Sitio Bangungot. Narito na naman ang channel na maghatid sa inyo ng mga kwentong kababalaghang mula sa mga tunay na taong nagpapadala ng kanya-kanyang kwento na hango mula sa sarili nilang mga karanasan. Mula sa pangunguna ng inyong lingkod, magbibigay buhay sa mga kwentong ito. Ano ang gagawin mo kung isang araw, bigla ka na lang magkaroon ng kakayahang makakita ng kamatayan? Halina't pakinggan natin ang kwentong ipinadala sa atin ni Vince, ang ating letter sender para sa gabing ito. Maligayang Pasko at manigong bagong taon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Vince, isang 36 years old na small business owner dito sa amin sa Dagupan City. Meron ho akong gustong ikwento sa inyo. Karanasan ko to nung bata pa ako. Magpapasko rin po nang mangyari ito, Sir Jupiter. Tamang-tama sa panahon ngayon. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong bata pa lang ako, may kakayahan na akong makakita ng kamatayan? Siguro mga 8 hanggang 9 anyos pa lang ako nang magsimula ito. Hindi lang ako sigurado kung anong eksaktong taon, basta ang alam ko, 90s era yun. Nung mga panahong yun, ibang-iba kasi ang Pasko eh. Kapag bata ka at mga nasa ganong edad pa lang, sobrang big deal sa'yo kapag sinabing Christmas season na. Yun talaga yung pinaka-highlight ng taon. Madalas nga mas masaya pa yun kaysa sa mismong birthday mo eh. Buti na lang noon, kahit only child ako, hindi naman ako lumaking mag-isa dahil nakatira lang kami sa iisang compound ng mga pinsan ko. Tapos naaalala ko, sobrang patok din noon yung mga palabas na pamasko kasi hindi pa naman uso ang mga gadgets at social media noon. Yun na yung pinakalibangan naming magpipinsan. Hanggang sa one time, nanood kami ng palabas na tungkol kay Santa Claus. Tungkol sa isang batang nakakita kay Santa Claus sa pamamagitan ng pag-iiwan ng cookies at gatas sa mesa nila during Christmas Eve. At gaya ng mga tipikal na bata, dahil dun sa palabas na yun, nakaisip kami ng plano ng mga pinsan ko na abangan sa kanya-kanya naming bahay ang pagdating ni Santa Claus. Gayahin daw namin yung ginawa ng bata dun sa palabas. Kaya naman ng gabing yun, nagpaalam ako sa daddy ko na doon ako sa salas matutulog. Dun sa sofa namin, nakatabi ng Christmas tree. Dahil alam kong doon din naman iiwan ni Santa yung regalo gaya ng lagi niyang ginagawa taon-taon.
Palihim pa akong uminom ng kape noon. Yung purong black coffee na itinitimpla ng daddy ko noon sa umaga. Tiniis ko pa nga ang lasa noon kahit paklang-pakla na ako, basta't wag lang akong makatulog agad. Kaya lang hindi siya effective eh. Siguro mga bandang 10:00 ng gabi, nakatulog din po ako. Nagising na lang ako, Sir Jupiter, na madilim na yung paligid ng salas. Nakapatay ang ilaw namin at ang natitira na lang na nagbibigay ng bahagyang liwanag sa kabuuan ng salas ay yung mga kumukuti-kutitap na Christmas lights na nakapaikot dun sa may kataasan din naman naming Christmas tree sa bandang ulunan ko. Kaya lang, Sir Jupiter, nagulat po ako nung humarap ako sa may paanan ko. Dahil nakita ko doon ang lolo ko. Si Lolo Rene. As usual, nakaupo po siya dun sa kanyang wheelchair. But this time, nagtaka ako kasi nakangiti siya. Meron na po kasing Alzheimer's ang Lolo Rene ko noon, Sir Jupiter. At simula nung nagkaisip ako ay sobrang dalang ko lang po siyang nakitang ngumingiti at tumatawa. Palagi na lang kasi siyang nakasimangot, galit at naghihisterikal, pero that night, sobrang ibang-iba po ang aura niya. Maliwanag na maliwanag pa sa alaala ko. Nang gabing yun, napansin kong may kausap si Lolo Rene. Isang black figure na nakaupo doon sa one-seater couch na katapat ng kinahihigaan ko, Sir Jupiter. Hindi ko lang masyadong maaninag nung una ang itsura niya dahil nanlalabo pa ang paningin ko bukod pa sa madilim nga noon ang paligid ng salas. Hindi ko rin po gaanong marinig kung ano ba yung pinag-uusapan ni Lolo at ng bisita niya ng mga sandaling yun. Kinusot-kusot ko pa ang mata ko. Siguro napansin nilang gumalaw ako, kaya nilingon nila ako. Siya nga pala ang apo ko. Yun lang ho ang naintindihan ko sa mga sinabi ni Lolo. Nakikita kong bumubuka ang bibig niya pero sobrang labo ng mga ibang sinasabi niya at halos hindi ko na talaga yun marinig. Nakita ko namang biglang tumingin sa akin yung black figure na hindi ko maintindihan kung babae ba o lalaki. Dahil nakita kong mahaba ang itim na itim niyang buhok. Sa tansya ko, mga hanggang bewang yun, Sir Jupiter. Nakasuot siya ng mahaba rin at kulay itim na hooded coat, kaya lang ay hindi ko talaga anong maaninag ang mukha niya. Ganun pa man, aninag kong bigla itong ngumiti sa akin bago niya biglang dinampot yung isang baso ng gatas na iniwan ko kanina dun sa coffee table na nasa harap ko. Bilang pamain sana kay Santa Claus. Kinain niya rin yung cookies na kasama noon kaya bigla pong nanlaki ang mata ko. Santa? Maya-maya napatanong ako. Yun talaga ang unang naisip ko, Sir Jupiter. Akala ko siya si Santa. Kaya lang kako, bakit nakakulay itim? Pero naisip ko rin agad, hindi kaya yun talaga ang tunay na hitsura niya, di tulad ng mga napapanood namin sa palabas? Dahil doon parang tumalon ang puso ko, Sir Jupiter. Natuwa ako siyempre dahil siguradong maiinggit sa akin ang mga pinsan ko kinabukasan. Lumapit pa nga ako doon sa black figure na yun kaya lang
pinigilan ako ni Lolo Rene. Sabi niya pa, hindi raw ako pwedeng lumapit. Tapos po noon, nakita ko si Lolo Rene na bigla na lang tumayo dun sa wheelchair niya. Tapos ay marahan po siyang naglakad palapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Yun po ang first time na niyakap ako ng lolo ko, Sir Jupiter. Kaya sobrang tumatak yun sa akin. Nagtaka lang ako kung bakit ang lamig-lamig ng katawan ni Lolo Rene, saka medyo matigas na rin po. Pagkatapos niya akong yakapin, dun naman siya lumapit sa itim na Santa. Hanggang sa iniabot niya na po rito yung kamay niya nung magkalapit na sila. Pagkatapos, sabay po silang lumabas noon ng pintuan namin. Napakamot naman ako sa ulo, pero kahit na ganun, bumalik na lang ulit ako sa tulog. Basta sabi ko, nakita ko si Santa Claus, solve na kako ako ron. Ni hindi ko na nga nagawang i-check kung may iniwan ba siyang regalo noon para sa akin eh. Kinabukasan, Sir Jupiter, nagising na lang ako sa ingay na naririnig ko mula doon sa second floor ng bahay namin. Para kasing may nagkakagulo eh. Siguro mga bandang 6:00 na yun ng umaga. Nadinig kong sumisigaw ang daddy ko at ganun din ang kapatid niyang si Tita Lorena. Isugod na natin si tatay sa ospital, kuya, please. Baka ma-revive pa siya. Sobrang lakas po ng paghagulhol ni Tita Lorena noon, Sir Jupiter. Kaya akmang aakyat sana ako sa itaas para i-check yung nangyayari doon. Kaya lang napansin ko yung gatas at cookies na nandoon sa coffee table sa harap ko. Wala yung bawas. Pero sobrang dami na pong langgam na kulay itim sa paligid nun. Sigurado akong naubos yun ni Santa Claus kagabi. Kitang-kita ko pa nga eh. Kahit nga po yung wheelchair ni Lolo Rene nandoon pa sa may paanan ko. Kaya sigurado akong hindi ako nananaginip lang nang maalimpungatan ako kagabi. Maya-maya bigla na pong bumaba ng hagdan si Daddy at Tita Lorena, kasama sina Mami at iba pang relatives nila. Lahat sila umiiyak, kaya nagtaka ko. Hindi pa man po ako nagtatanong, ibigla na lang yumuko si Daddy sa harap ko tapos umiiyak niyang sinabi sa akin na wala na raw ang lolo ko. Don't worry, Daddy. Isinama lang po siya ni Santa Claus kagabi eh. Sa sagot ko noon ay bigla pong nagkatinginan sina Daddy. Kunot noon nila akong hinarap at muling tinanong kung ano raw ang sinasabi ko. Sabi ko naman nakita ko si Lolo kagabi na kausap yung itim na Santa Claus. Tapos nakita ko rin po kako silang lumabas ng pintuan. Doon na po medyo nagtaas ng boses ang daddy ko. Sabi sa akin hindi raw magandang joke yun. Ang sagot ko naman hindi naman kako ako nagjo-joke at ikinwento ko pa sa kanila ang lahat ng nakita ko kagabi. Hanggang sa nang magising ako ngayon dahil sa ingay nila. Natatandaan kong bigla pong nasapo ni Tita Lorena yung noo niya. Tapos nang hina po yung tuhod niya at basta na lang talaga siyang napaupo sa sahig. Taranta naman si na Daddy noon na pinaypayan siya at binigyan siya ng tubig. Then, doon na ipinaliwanag sa akin ni Mami
na hindi basta umalis ang Lolo Rene ko kaya sinabi ni Daddy na wala na siya. Sabi ni Mami, patay na raw si Lolo. Nasa heaven na siya. Hindi naman po ako makapaniwala. Sabi ko imposible yun kasi si Santa Claus nga ang kasama niya kagabi. Kitang-kita ko pa nga niyakap pa nga ako ni Lolo Rene, kaya lang po ay ayaw nilang maniwala sa akin. O mas tamang sabihin, in denial sila ng mga sandaling yun. Yun na yata ang pinakamalungkot naming Pasko, Sir Jupiter. Dahil nag-celebrate kami ng Christmas habang nakaburol ang lolo ko. Bagamat hindi ko pa po gaanong naiintindihan noon ang nangyayari dahil kahit 8 taon na ako, ay parang isip bata pa rin ako noon since only child nga ako. Pagkatapos pong mailibing ni Lolo Rene, Sir Jupiter, akala po talaga ng family ko babalik na rin sa dati ang lahat. Although masakit pa rin sa kanila na nawala ang lolo ko, kahit papaano naman po ay medyo napaghaandaan na nila yun. Kasi nga ilang taon na ring may Alzheimer's ang Lolo Rene. Kaya lang, that wasn't the case. The second time na nakita ko ulit yung itim na Santa na yun, Sir Jupiter, Christmas season na naman ng sumunod na taon. I think mga kauumpisa pa lang ng bare months noon. Mga bandang gitna pa lang ng September. This time, hindi na ako sa salas natulog dahil after po nung nangyari kay Lolo, ay hindi na nila ako pinayagan pang matulog doon. Katabi lang kasi ng kwarto ni na Mami at Daddy yung kwarto ko, kaya madali nila akong ma-check kapag nandoon ako. Pero hindi noon napigilan ang muling pagpapakita sa akin ng pinaniniwalaan kong itim na Santa. Ganon ulit ang senaryo. Kalagitnaan ng hating gabi nang magising na naman po ako dahil nakaramdam ako ng pagkabalisa. Kinusot-kusot ko pa yung mata ko pagkatapos kong magmulat dahil nasilaw ako sa liwanag na nanggagaling dun sa may bintana sa kanang bahagi ng kwarto ko. Nagtaka pa nga ako noon kung bakit ang liwanag, lampshade lang naman ang nakabukas na ilaw. Nung nakapag-adjust na ang mata ko sa liwanag, muli akong tumingin doon, and there I saw him. Nandoon ulit yung itim na imahen. Siguro mga 5 hakbang lang po ang layo niya noon sa kamang kinahihigaan ko, kaya lang hindi naman siya nakatingin sa akin. Doon siya nakasilip sa may bintana. Meron siyang itinuturo doon, kaya tumayo ako't sinilip kung ano yun. Bahay ni na Tita Lorena ang itinuturo ng itim na Santa, Sir Jupiter. Katapat kasi ng kwarto ko yung kwarto ng panganay na anak ng tita ko, si Ate Cheryl. Teenager na po nung mga panahong yun si Ate Cheryl, Sir Jupiter. Kaya rin siguro hindi ko na siya nakaklose pa, bukod sa masyado po siyang introvert nung araw. Minsan lang kung lumabas ng bahay kasi sakitin. Nang mga sandaling yon, hindi po ako sigurado kung ano yung nakikita kong gumagalaw dun sa kwarto ni Ate Cheryl. Kaya bumalik na lang po ako sa higaan. Hanggang sa maya-maya,
Nakita ko na lang na bigla na namang humarap sa akin yung itim na Santa, tapos naaninan ko na namang ngumisi siya. Pagkatapos noon, dun naman siya bumaling sa nakabukas ng pintuan na kwarto ko, kung saan nakita kong nakatayo naman sa pagkakataong ito si Ate Cheryl. Sabi ko pa nga nun, "Ate, anong ginagawa mo rito?" Pero sinagot lang ako ni Ate Cheryl ng isang malungkot na ngiti, sabay sabing, "Nandyan na yung sundo ko eh." Hindi ko talaga maintindihan ng nangyayari. Pero tulad ng ginawa ni Lolo noon, nakita kong iniabot din ni Ate Cheryl ang kamay niya dun sa tinatawag kong ang itim na Santa. Tapos sabay ulit silang umalis ng bahay. This time, Sir Jupiter, sinundan ko sila palabas ng kwarto ko. Nakita ko pa nga silang humahakbang sa hagdanan ng bahay namin. Kaya lang hindi na sila nakaabot pa sa huling baitang dahil bigla na lang silang naglaho. Hindi katulad nung una, Sir Jupiter, sa pagkakataong ito ay pinuntahan ko sa kwarto nila ang mami at daddy ko. Tapos sinabi ko sa kanila na dinalaw na naman nga ako ng itim na Santa. At isinama pa nito si Ate Cheryl. Parang bigla naman pong nataranta si Daddy tapos tumakbo siya doon kina Tita Lorena. Sinilip namin sila ni Mami sa bintana tapos nakita kong pumasok si Daddy sa loob ng bahay ng tita ko. After that, nakarinig na lang po kaming bigla ng malakas na hiyawan. Sobrang bilis ng mga naging pangyayari, Sir Jupiter. Tulad nung nakaraang taon nung nawala si Lolo Rene, nasaksihan ko na naman pong biglang nagkagulo ang mga kamag-anak namin. Sobrang hagulhol ulit ni Tita Lorena, lalo na nang dumating ang ambulansya. At isinakay doon si Ate Cheryl na nakita kong may malaking parang marka ng lubid sa lieg habang namumutla na ang bandang ulo niya. Doon pa lang po sinubukan na siyang i-revive ng mga rumisponde, kaya lang talagang wala na po si Ate Cheryl. Ang sabi nung isa sa mga nagre-revive kay ate, sa tansya niya raw po ay may 4 na oras ng patay si Ate Cheryl. Base daw po sa katawan nito, na kinumpirma naman ng autopsy na ipinagawa ni Tita Lorena. Binawi ni Ate Cheryl ang sariling buhay niya. Ang sabi po sa sulat na iniwan niya, nagkaroon po pala ito ng problema sa school. May nakaaway daw kasi itong kaklaseng anak ng teacher, kaya pinag-initan siya at ibinagsak dun sa subject na yon. Kaya hindi nito kinaya yung nangyari. Since consistent honor student po ang pinsan kong yon. Sa totoo lang po, kasalanan talaga yun nung teacher ni Ate Cheryl. Kaya lang sarado po ang isip ni Tita Lorena noong mga panahong yun. Salot! Salot ang batang yan! Ate, ano ba? Huwag mong sabihin yan sa anak ko. Sa sobrang depressed po ni Tita Lorena, Sir Jupiter, ako ang sinisisi niya sa nangyari. Sabi niya salot daw ako. Ako raw ang naghahatid ng malas sa pamilya namin. At dahil doon ay nagkaroon po sila ng malaking conflict ni na Mami at Daddy.
Mabuti na nga lang po at pagkatapos magpa-therapy ni Tita Lorena ay nagkaayos din sila at nagkausap ng maayos ng mga magulang ko. Humingi rin siya ng tawad sa akin at sinabi niyang sa totoo lang ay naghahanap lang naman siya ng pagbabalingan ng sisi noong mga panahong yun. Simula nun, Sir Jupiter, sa tuwing may malapit ng mamatay sa family namin, palagi ko nang nakikita yung itim na santa na yun. Kaya lang hindi ko alam kung bakit. Eventually, nalaman ko rin naman pong hindi naman pala siya si Santa Claus. Dahil ayon po sa espiritistang nilapitan noon ni na Mami at Daddy para tingnan ako, baka raw po kasi yung nakikita ko ay isang uri ng anghel. Angel of Death, o mas kilala sa tawag na kamatayan. Kaya lang, wala rin itong naisagot sa akin kung bakit sa akin nga napiling magpakita ng nilalang na yun. Sobrang natakot nga po ang mga magulang ko noon na baka raw isang araw, pati ako ay isama na lang bigla ng nilalang na yun. Kaya pati ako, nakaramdam na rin ng takot. Sa totoo lang, dahil doon hanggang sa nagbinata ako ay never akong sumali sa mga Halloween party dahil sa takot na baka hindi ko ma-recognize na anghel na pala ng kamatayan ang kaharap ko. Ang buong akala ko nga nun, Sir Jupiter, hindi na mawawala sa akin yung ganon. Akala ko buong buhay ko nang makikita at malalaman kung kailan isa-isang susunduin ang mga family members namin. Pero mabuti na lang po talaga nung tumungtong ako sa edad na 18, kusa na yung nawala. Kusa na yung hindi nagpakita, kaya kahit nung mawala na rin ang dating asawa ni Tita Lorena ay hindi ko na rin po yun nagawang makita. Hindi naman po kumalat sa iba pa naming mga kamag-anak ang tungkol sa naging kakayahan kong yun nung bata pa ako. Kaya hindi rin po ako gaanong nagkikwento sa iba tungkol dito. Siguro natatakot lang din akong mahusgahan at masabihang nasisiraan na ako ng bait. Sana po ay magustuhan ninyo ang kwento kong ito, mga kasityo bangungot. Kung sakali man po, maraming salamat sa pag-feature ninyo ng kwento kong ito, Sir Jupiter. At sa lahat ng taong nasa likod ng napakagandang channel na ito sa YouTube, muli, binabati ko po kayo lahat ng Merry Christmas at Happy New Year. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Paskong Pasko na, kaya mag-shoutout tayo sa ating mga palagiang nakikinig. Shoutout kay John Luel Cervantes, Christine Landingin, Cheryl Kiss, Babiong Sueco, Jen Marcelo, Shirley Carillo, Monet, Joan Tuazon, Mark Rodel Dasig, Lydia Lopez, at kila Daddy Paul, kay Mamsi Racy at kay Candice. Ngayon naman, basahin natin ang ilan sa mga magagandang komento mula kay John Recrans at LB Demihilio. Sabi ni John Weck, "Salamat po sa iyo, Sir Jupiter. Kung hindi po dahil sa iyo, hindi ko po malalampasan sa araw-araw ang mga nakakabagot na oras. Lagi po kaming nakikinig, pati po yung mga kaibigan ko po ay naimpluwensyahan ko na po na makinig sa inyong mga kwentong katatakutan. Shout out daw sa Rance family sa Masbate." Sabi naman ni LB, "Good evening, Sityo Bangungot. Di kompleto ang araw ko at ng kasama ko sa trabaho pag di kami makinig ng Sityo Bangungot. Ang dami ko din sanang kwentong mga kababalaghan, Sir Jupiter, kaso di ko alam paano umpisahan. More power po sa inyo."
Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po at huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod si Jupiter Torres, bumabati ng Merry Christmas at maraming salamat.